Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article sa Manila Times. Sinulat ni Mr. Rigoberto Tiglao, kanyang opinion. Title is Romualdez Big Blunder on Sara Impeachment, June 30. So sa araw na ito. Bakit malaking pagkakamali itong ginagawa ni Speaker Romualdez sa pagsusulong sa impeachment ni VP Sara? Yan ang ipapaliwanag ni Mr. Rigoberto Tiglao. Sabi niya, I don't know why President Marcos still has confidence in his cousin, House Speaker Martin Romualdez, to undertake the overarching project to take down Vice President Sara Duterte, the single obstacle to their ambition to remain in power beyond 2028. So, Romualdez's latest conspiracy to impeach the Vice President is his second plot in pursuit of this questionable goal. Okay? So, may nauna ng plano, hindi nag-succeed. Pangalawa na itong impeachment plot para ang Marcos, Araneta, Romualdez clan to stay in power beyond 2028. Okay, so isummarize ko na lang itong sinulat ni Mr. Tiglao. Ang una, sabi niya, yung pirma. Yung charter change ba na hindi nagmaterialize dahil umalma ang taong bayan. So, kung natuloy sana yon, baka Prime Minister na si Speaker Martin Romualdez, dahil ang plano noong May 12 na midterm election, magkakaroon na sana ng plebisito. Tatanungin ng taong bayan kung papayag ba tayo na ma-amend ang constitution, ang form of government natin, mapalitan from presidential to parliamentary. Ganun ang plano. Kaya lang, umalma ang taong bayan, kaya wala. So, yung COMELEC, nagdesisyon na isang tabi na lang yung perma. So, plan number 1, plan A, fail. So, plan B, sabi ni Mr. Tiglao, impeachment naman. Kasi nga, ang balakid sa ambisyon ng Marcos, Araneta, Romualdez clan to stay in power beyond 2028, si VP Sara. Kasi siya ang front runner, siya ang pinakamalakas. Kailangan matanggal siya para maisakatuparan yung plano na magpresidente si Speaker Martin Romualdez sa 2028. Yun ang sinasabi ni Mr. Tiglao. So, sinamarize ni Mr. Tiglao itong nangyari sa impeachment. Okay. Ito, December 2. Complaint endorsed by Akbayan Citizens Action Party Representative Percival Sendanya. So ito, mga leftist ito. Anak bayan. Akbayan pala. December 4, complaint endorsed by Makabayan Coalition Mamamayan Representatives Castro, Brosas, Manuel. So, another leftist. So, dalawa na. December 2, December 4. Kanya-kanyang papapil ba? So, naunang Akbayan, ayaw magpalupig ang Makabayan Bloc kasi kahit leftist sila, magkaiba sila ng nag-aaway din itong dalawa. So, yun, dalawa. December 19, another complaint endorsed by Camarines Sur Representative Gabriel Bordado Jr. and Representative Lex Culada of a party list organization. So, tatlo. So, ang rules ng Kamara, immediately sana, i-endorse na ng House Secretary General sa Office of the Speaker of the House, kaya lang hindi nangyari. Dahil daw, kinausap ng mga kongresista ang Secretary General na huwag muna. So, hindi nila sinunod yung sarili nilang rules na immediately endorse. Hanggang hinintay, February 5, biglang in-endorse ang 4th impeachment complaint.
na according to Mr. Tiglao, yung kanyang mga sources, binanggit niya na allegedly, later on, na nagsalita si Congressman Toby Chanco na mayroong kapalit na pera para ma-release yung pondo, kaya pumirma ang mga kongresista. So, yun na. Apat. So, problema ngayon ay yung 1-year ban rule na violate. Kaya ngayon, nadidelay yung impeachment proceedings dahil sa ginawa nila. Bakit gano'n ang tagal? So, yun na yung debacle, yun na yung ano. So, anong mangyari sa impeachment ngayon? Medyo questionable. So, yun ang sinasabi ni Mr. Rigoberto Tiglao. Punta na tayo sa last, mahaba-haba itong article niya. Sabi niya, ang papatay, ang executioner sa impeachment complaint ay ang Supreme Court mismo. Kasi ang mangyayari niyan, pag ang Senado na yung 20th Congress na, mga senator judges, bobotohan nila, i-dismiss, ultimately, iaakyat sa Supreme Court. So, ang Supreme Court magdi-decide kung tama ba yung ginawa ng mga senator judges. So, sinasabi ni Mr. Tiglao na mamamatay yung impeachment case dahil nga na-violate ng mga kongresista yung 1-year ban rule. So, yan, it's a big blunder itong pag-i-insist ni Speaker Martin Romualdez na i-impeach si VP Sara Duterte. Yan. So, anong masasabi nyo? Ako, binabantayan ko na although matagal pa ang bloodbath, July 28 pa magsisimula, ang unang tatalakayin dyan yung legal issues. So, or jurisdiction issues, yun ang unang tatalakayin. At kung may mag-motion among the senator judges na i-dismiss, bobotohan na ngayon ng senator judges. At sabi ni Senator Escudero na most likely siya pa rin ang Senate President, simple majority, 13 votes, dismiss na yung kaso. So, ang House Prosecution Panel, according to the spokesman, tatakbo na sa Supreme Court. Hihingi na ng tulong at ang Supreme Court na ang magdi-decide kung tama ba yung ginawa ng senator judges. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ni silang natagaan og sin? Pag busy kayo sila, kay dagan man pud sila nga natagaan og yero. Sir, salamat sa Ginoo nga naghatag niining hinabang sin. Hinaut ta sir nga magkauban ta kanon na hinaut ta sir nga ta sangkaw kinabuhi ay walay mitupong sa gawom sa atong Dios nga makagahom. Sir nga daghan pa ang matabangan nga nanginanglan sa mga kakulangon. Pila na day katuig ang imong kuan-kol? Imong edad? 50 city akong edad karon. 50 city na ka? Oo, 50 city na ko. Pila ka buok imong anak, kol? Siyam. Siyam ang imong anak? Oo. So pila karon ang imong gabuhion, kol? 5 kay nakapamilya naman ang uban. So ang akong gabuhion karon 3 apil ang akong mga apo. Oo. So karon, kol, nga magbalay ka, so kuha na gyud, makatop na gyud ka. Salamat kay sir kay dili na gyud ni Sir Ulanan kay naanay sin nga imong gatag sa amo. Nautin ta sir nga kaloy ang tanan.
So salamat. Pasad ka magpaingon sir, kanunay magawan ang Ginoo sa imuha. Salamat kayo, Kol. Salamat kayo po.